Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Bukas na naman ang ating pintuan ng Masayang Tahanan at ako ang inyong kumari forever, Maloy Malibiran sa Lumpides. Kamusta kayo ngayong araw na ito? Unang araw ng buwan ng Oktubre. Naku, napakabilis talaga ng panahon. Napakabilis talaga ng bawat oras. So we need to make the most out of it. Ano man ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, laban lang. Diretso lamang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon at sa ating pag-aalaga at pag-ibig sa ating pamilya. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Very exciting at talaga namang inspiring ang ating pong kwentuhan dito sa Masayang Tahanan ngayon. Ang Masayang Tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Hindi lamang po tayo sa 702 DZAS na pakikinggan, kundi sa iba't ibang mga himpilan din ng FEBC. Nasabi ko kanina na inspiring ang ating kwentuhan dahil ito pong ating makakausap ngayon sa kabila ng pagkakaroon ng sakit, ng karamdaman. Siya po ay may cancer. Abay, hindi po natitinag, talagang unstoppable. Kung may tatawagin kang unstoppable, ito pong taong ito. Hindi natitinag sa kanyang ministry, hindi natitinag sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, hindi po mapipigilan sa kanyang pagbibigay ng papuri sa ating Diyos. Kasama po natin ngayon si Ate Mercy Catsao. Siya po ay isang cancer warrior, pero hindi lamang cancer warrior. Ito po ay masigasig na prayer warrior din ng Lord Heal Our Land Prayer Ministry. Ate Mercy, hindi ko na pakakahabaan ang pagpapakilala sa iyo. Batiin mo na ang buong barangay na nakikinig sa iyo ngayon dito sa Masayang Tahanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Mercy Catsao, taga Dasmariñas, Cavite po. Ate Mercy, sino-sino ba mga kasama mo ngayon dyan? Alam mo, napakikinggan ng palatuntunan natin, iba't ibang mga time zone, ano? Sabi mo kanina, magandang hapon. Sa ibang mga nakikinig sa atin, magandang umaga. Yung ibang nakikinig naman sa ibang bansa, magandang gabi. Ano? Pero dyan sa tahanan ng Catsao, ay sino-sino ba ang nariyan ngayon? Yung mister ko po, tsaka yung mga anak ko po. Oo. Ano-anong mga pangalan ni Kuya? Si Florencio Catsao po. Mm-hmm. May mga apo na kayo, Ate Mercy? Opo, 4 po sila. Dalawang babae po, dalawang lalaki. Oo, 2 babae at 2 lalaki. Si Ate Mercy po, nakakasama namin sa intercession ministry ng Lord Heal Our Land. Ito po ay isang grupo na nabuo noon pong panahon ng pandemya. So every day we meet online and we pray together. Si Ate Mercy, kahit yan nagki-chemotherapy, dire-diretso yan, uma-attend pa rin sa prayer ministry ng Lord Heal Our Land. Ate Mercy, hindi lamang yung Lord Heal Our Land ang nagsimula nung panahon ng pandemya. Yung iyong health challenge ay nagsimula rin. Kailan po ba nalaman na kayo po ay mayroong breast cancer? Ayun po, June 2020 po, nung ma-diagnose po na meron po akong breast cancer. Nung pong nagpa-check up ako na by August na po. Mm-hmm. Bakit po kayo nagpa-check up? Ano po yung mga nararamdaman ninyo nung panahong iyon? May nakapapo akong maliit na matigas. 2 po siyang piraso. Mm-hmm. Ngayon, sinabi po ng anak ko, magpa-check up na daw po para maagapan po agad. Ayun po, nung nagpa-check up naman po ako, kinausap naman po ako ng doktora na kailangan di po palang i-biopsy. Pero hindi po ako nagpa-biopsy, natakot po ako.
nag-isip po kami ng alternatibo na baka hindi po na kailangan ako i-biopsy, hindi na po ako kailangang operahan. Sinasabi ng doktora na kung pwede sa ibang bagay sa ibang alternatibo na lang po ako gumawa ng paraan. Nagtagal po na nagtagal. Natakot po ako. Umabot po siya ng pero meron din po akong prayer leader po sa simbahan na spiritual leader na doktor. Isa siyang anesthesiology. Nasabi niya po sa akin na kailangan ko na din daw po magpa-opera kasi wala daw po sila na pag-aaralan na bukol na nagagamot po ng herbal. Kasi nung mga time na po yun, nag-herbal na po ako. Barley po yung iniinom kong herbal. Tapos po, dumaan yung buwan na raramdaman ko po parang sumasakit na po siya. Iba na din po yung nagiging pakiramdam ko. Kaya nag-decide na rin po ako na magpa-opera. Ano po yun? Last year yun po, June 8, 2021. So it took a year bago kayo nakumbinse na patanggal yung bukol tapos ipa-biopsy. Opo. Hindi na rin po ako pumayag ng biopsy. Ang sinabi sa akin ng doktor, kung gusto ko po raw, ooperahan ako kasama na po yung biopsy. Kaya pumayag na rin po ako. Kumbaga isahan na lang ang ginawa. Opo. At saka marami rin po ako narinig na pag biopsy daw po, parang sabi nila, para daw po yung lobo na pag pumutok, lalo daw kumakalap po yung cancer cells. Yun po. Ang procedure po ang ginawa sa inyo, Ate Mercy? Ang procedure po? Ano po? Bago po ako inoperahan, nagpa-test po ako sa liver, sa aking chest, today echo po ako, and then po mga CBC po. So yung mga panahon na sinuwab test pa po ako. Oo. Kasi nga kasagsagan pa po ito ng pandemic, hindi ba? Oo, napakahirap po ng pinagdaanan ko po talaga bago po ako makarating doon sa proseso po ng ako ay maoperahan. Ate Mercy, ang sabi mo, nung mayroong kang nakapa na bukol sa iyong dibdib, ang una mong naramdaman ay ang pagkatakot. Kaya nga, as much as possible, kung pwedeng ma-delay yung pagpapa-opera, inuurong nyo muna, hindi ba? Marami kayong sinubukan ng mga alternatibo na gamot, mga alternatibo na pwedeng inumin, pero nanatili yung bukol. During this time, Ate Mercy, kamusta yung pakikipaghagel mo sa Panginoon? I'm sure, dahil nga isa kang intercessor, marundubang pananalangin ito. Ano yung hinihingi mo kay God nung mga panahong iyon na ayaw mo pang magpa-opera? Ano po, yung kahit ano pong pray ang gawin ko, parang hindi nasagot si Lord sa akin. Kasi po, siguro ang gusto niya, yung kaparaanan niya yung masusunod, yung kalooban niya ang masusunod. Noong mga time na yon talagang ilang buwan po ang nakaraan. Natatandaan ko po, February 2021, nag-message po sa akin si Lord. Ang message niya po sa akin yung Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi niya po, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ang siyang makakasama mo saan ka man magpunta. Yun po yung pinanghawakan ko na salita niya. Kaya po, nag-decide na po ako magpa-opera dahil alam ko naman po na yung message na binigay sa akin ng Lord, alam kong hindi niya ako pababayaan o iiwan man. At nangyari naman po, sa mga panahon na po ako na ako'y inoperahan, sa panahon po ako nag-chemotherapy, sa panahon po na ako'y ni-radiation therapy. Talagang siya po yung lagi kong kasama at lagi po akong nagpe-pray na sana po malagpasan ko ang lahat ng ito. Malagpasan ko po at
makarating pa po ako sa inaasam ko na mabuhay pa po ako ng matagal dahil sa pamilya ko at bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Yun lang po pinanghawakan ko. Napakaganda na meron tayong pangako at yung salita ng Panginoon ay napanghahawakan natin. Merong pangako ang Diyos na talagang personal na personal yung dating sa atin na pwede nating panghawakan sa panahon na tayo ay dumarating sa mga pagsubok. Sa inyo nga pong karanasan, ito nga ay pagsubok sa inyong kalusugan. Alam naman natin, Ate Mercy, kapag ang isang miyembro ng pamilya ay dumaraan sa sakit, tapos yan, hindi pa simpleng sakit kasi nga breast cancer. Although natitreat na ngayon, marami ang nagsusurvive dito, pero alam naman natin na hindi rin biro-biro yung pagdaraanan ng isang breast cancer patient. Okay. Ano yung naging impact nito sa inyong pamilya nung unang na-confirm na breast cancer pala yung inyong sakit, Ate Mercy? Ano po, ang impact po nito lalo po doon sa anak kong babae. Nung nagpa-check po kami una doon sa DASMA, na kinumpronta po siya ng doktor na hindi ako kaharap. Ang sabi lang po ng doktor, lumabas daw lang po ako at may itatanong lang po siya sa anak ko. Lumabas naman po ako. And then, nung sinabi ng doktor sa anak ko na breast cancer nga pa po hinipo niya kasi po yung breast ko eh. Alam mo po, natiis po ng anak ko na hindi niya ipakita sa akin yung pag-iyak niya, na parang ang kwento niya sa akin, sasabog daw yung puso niya. Kasi hindi namin akalain na sa kaprasong buko lang po yun na po pala ang findings ng doktor na may breast cancer ako. Halos po tinago po sa akin ng anak ko yon, ilang linggo, ilang buwan. Kaya pala gano'n na lang po yung pagkumbinsin niya sa akin. Pero ako rin po yung tinanong nila ng mister ko, ng mga anak ko, kung ako ba ay willing magpa-opera. Pero talaga po sa totoo lang, nung ako ay talaga pong pinanghinaan ng loob, talagang sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Ayoko alisin yung ayoko alisin yung aking dede. Parang naano po ako sa sarili ko na bakit dumating ako sa puntong aalisin yung suso ko? Paano pag naalis na yung suso ko? Yun po yung mga pumapasok sa isip ko pagka ako nagpa-opera na. Puro negative po kasi pumapasok sa isip ko eh. Pero nung time po na nag-start po kaming mag-devotion ng mister ko na kasi nga naandito na ako naharap na pa ako sa pagsubok, parang naiyak po ako habang nag-devotion po kami ng mister ko, naiyak po ako, sabi ko, tama ba yung desisyon ko na hindi ako magpa-opera? Kasi parang nakalimutan ko yung mga panahon na yun si Lord. Parang pinanghinaan talaga ako o sadyang pumasok ang kaaway na hindi nga ako hinayaan na magtiwala sa Panginoon. Ang sabi po sa akin ng mister ko, ngayon ka pa panghihinaan ng loob. Lakasan mo ang loob mo, total naman, andito naman kami, andiyan naman ang mga anak mo, andiyan naman ang Panginoon. Lakasan mo ang loob mo at hindi ka namin pababayaan. Yun po, kaya po, nung mga panahon na yon, nag-decide na po talaga ako na magpa-opera. At yung pong message po sa akin talaga ni Lord, yun po talaga ang sinunod ko. Kaya po natuloy yung aking pagpapa-opera. Kasi kailan bali sinabi sa inyo ng inyong anak, ng inyong pamilya, yung diagnosis ng mga doktor? Ang sabi mo kanina, itinago muna ito sa iyo ng ilang buwan. So, paano nila binrake yung news sa inyo? Tumawag po yung anak ko doon sa asawa po ng spiritual leader namin ng Jabez. Doon niya inihinga yung nalaman niya na may breast cancer ako doon po sa asawa ni Doc Alvin Lagman. Ngayon, sinabi naman po ng asawa ni Doc Alvin sa kanya. Ngayon, tumawag po si Doc sa akin. Na ang sabi nga daw po, para naman po breast cancer na, kailangan ko na din daw po magpa-opera.
ang dami niya, 30 minutes po kaming nag-usap na sabi niya sa akin na, Ate Mercy, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Magpa-opera ka. Kahit ako na ang bahala sa lahat. Wala ka na intindihin, basta magpa-opera ka lang. Pero alam niyo po, hindi ko pa rin po siya sinunod. Ang nanay po pa rin sa akin yung aking desisyon na ayoko po talaga magpa-opera dahil sa takot ko po talaga na magpa-opera. Yun po. Ngayon, noong nag-usap na sila, doon ko po nalaan na may breast cancer nga daw po yung finding sa akin ng doktor. Kapag po ganyan, talagang parang roller coaster yung ating mga emosyon. May panahon na hindi natin matanggap bakit ganito ang nangyari sa atin. May panahon na pumapasok din, parang may galit. Di ba? Yung stages of grieving, merong denial, merong anger. Negotiate ka pa, Lord, wag muna, subukan ko muna tong mga gamot na to na nirekomenda sa akin hanggang sa kalaunan, matatanggap na rin natin. And for you, it took a while, parang isang taon. Ang dami po kasi pumasok sa isip ko. Una-una po, financially. Pangalawa po, yung anak ko po ay kasalukuyang may mga din po sila sa kanilang mga, siyempre po mga pamilya, nahihiya din po ako sa mga anak. Yun po ang nakakapigil sa akin kaya ako po talagang hindi nakapag-decide talaga na magpa-opera. Pero ang Panginoon na mismo ang nagsabi sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita, talagang tumatak sa isip ninyo at sa puso ninyo, lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot, ako ay kasama mo. Yun po talaga. Kaya po, talagang, iba talaga pag talaga si Lord po, pagka sinunod mo po yung kalooban niya, at saka yung kaparaanan niya, napakabilis po ng pangyayari, napakabilis. Naging smooth po yung, ay dumaan po ako sa mga proseso ng pagpalalaboratory, naoperahan ako. Talaga hindi pinaramdam po sa akin ni Lord na nag-iisa po talaga ako kasi every time po na ako magpapalaboratory or talagang nagpe-pray po talaga ako sa kanya. Yung po talaga yung verse na yun na lagi kong sinasabi sa mga bibig ko. Pagka nasa oras po kami na ako dumadaan sa proseso ng pagpapalaboratory ko po kasi di po talaga biro. Dahil once po na may nakita sa katawan ko na iba, talaga po hindi nila itutuloy yung opera. Kailangan po talagang normal. Normal po dapat lahat. Ate Mercy, talagang hindi madali, pero we praise the Lord that you took that first step of faith na mag-undergo nitong medical procedure dahil ang Panginoon naman pwedeng magpagaling sa atin, instant healing, o pwede namang ang kagalingan ay sa pamamagitan ng medical procedure, gaya nga po ng inyong pinagdaanan. Kwento nyo nga po sa amin, Ate Mercy, after ninyong maoperahan, paano naman yung recovery period? Diba sa mga naooperahan, hindi lang naman yung operation mismo, kundi yung recovery medyo challenging din. Paano ninyo naramdaman yung pagkalinga ng Panginoon, pagkalinga ng inyong pamilya at ng inyong church nung panahon na kayo ay nagre-recover? Sa biyaya naman po ng Panginoon, talaga inalagaan naman po ako ng mister ko, yung mga anak ko, yung suporta po nila, hindi nawala sa akin. Kaya po, lalo lumakas ang loob ko. Kasi unang-una po, kaya pala po yung iba, nai-stress. Wala pong comfort. Wala yung sobrang pag-aalaga. Yung po, naranasan ko po sa asawa ko yung pag-aalagang ginawa niya sa akin kung paano niya ako pinapaliguan, paano niya ako pinagluluto, at saka yung mga anak ko po, talagang yung sa akin ng mga anak ko, andiyan po, yung suporta din nila po sa akin. Kaya hindi po naging mahirap sa akin yung recovery ko. Masasabi nila, ma, kain ka ng ganito, pinag-prepare nila ako ng gulay, basta kumain daw lang ako, matulog ako, magpahinga ako, wala daw silang, wag ko na daw intindihin kung ano man yung dating ginagawa ko sa bahay. Yung anak ko pong lalaki, natuto po siyang magligpit, natuto po siyang maglinis ng bahay. Kasi talagang hindi po talaga ako nila pinagtrabaho
At saka yung mister ko po, yung talagang love niya sa akin na talagang within 6 months po talaga. Pinaliguan niya po ako. Araw-araw po yung within 6 months. Talagang hindi niya po ako iniwan. Lahat po ng pagkain na gusto ko, pag sinabi kong gano'n, bili naman po siya. Basta yun po ang nakapagpalakas ng recovery ko agad after my operation. Yung dumating po ako sa chemotherapy, sa radiation therapy, andiyan pa rin po, hindi rin naman po nagbabago yung sa akin ng pamilya ko. Hanggang ngayon pa naman po Andiyan sila. Hindi po nila ako pinababayaan. Tsaka yung suporta din po ng mga kapatid ko, ng mga kaibigan ko, lalo po yung group namin sa church. Talaga andiyan po sila. Hindi po sila nagpapabaya sa akin. Kaya thankful din po talaga ako kay Lord. Kasi talagang ano talaga si Lord, talagang grabe talaga si Lord. Talaga hindi niya ipinagkait sa akin yung takot na naramdaman ko po noon. Even financially po, yung sa surgeon ko po at saka sa anesthesiologist ko po, libre po yun. Sa biyaya ng Panginoon, ang binayaran lang po namin yung bill sa ospital. Which is, meron pa rin po discount kahit papaano. Malaking bagay din po sa akin yun, sa amin. Kasi siguro naman hindi naman po lingid sa inyo yung talagang pag dumating sa ganitong proseso, talagang ang laki po talaga ng ginagastos. Pero dahil po sa biyaya at grasya ng Panginoon, talaga pong pinagkaloob niya sa akin yung mga pabor. Mga pabor at saka provision po na kinakatakutan ko po noon. Talagang hindi nagpabaya sa akin ng Panginoon. Kumbaga last year lamang nangyari. Ano po? Dahil June 2021, kumbaga ka-anniversary pa lamang noong inyong operasyon. Doon po sa 1 taon na dumaan, nakailang chemotherapy na po kayo, nakailang radiation therapy na po kayo? Naka 6 month cycles po ako. 6 months. Bali po, kinemo po ako September. Natapos po ng February, and then April po, radiation therapy. Natapos po ako ng buong April po na wala naman po akong naramdaman na kahit na ano. Siyempre, may epekto rin po kahit pa paano. Pero yun po pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Every time po na ako nakasalang, katabi ko po yung worship song, pinakikinggan ko po siya habang nakasalang po ako doon sa aking chemotherapy. Kahit po doon sa radiation therapy ko, habang hindi pa po ako tinatawag, nagpe-praise and worship po ako mag-isa kahit ako lang po nakikinig doon sa Hillsongs na dala-dala ko po. Kaya ako lang nabibitawan, pagpapasok na po ako sa radiation therapy, pagdating ko po doon sa loob na nakasalang ako, si Lord pa rin po yung nasa isip ko na, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Alam kong hindi mo patatagalin ito, hindi mo ko hayaang mainit, pero talaga po, nagigising na, na lang po ako, papasok po yung staff. Ma'am, tapos na po. Yun po, minsan nagugulat ako kasi parang pakiramdam ko, nakasala ako, tapos maya tapos na. Kaya sabi ko, praise God po talaga. Kaya ako natutuwa talaga sa ibinigay sa akin ng Panginoon. Yung iba po, ang kwento talagang pagdating doon sa mga chemotherapy, doon sila nag-struggle mabuti. Gawa ng nawawalan ng appetite, masakit sa ulo, yung iba naduduwal pa after nung kanilang session, hindi po ba? Naka-experience din po ba kayo ng ganong mga side effects? Ang sinasabi po nila, sabi ng doktor, 3 days po, talaga makakaranas ka ng lambot, parang magsusuka. Pero awa naman ng Diyos, after 3 days po, wala naman po akong naramdaman ng iba na nasakit yung ulo, nasakit yung ganyan. Basta ang pakiramdam ko lang po, gusto ko ng pagkain ganun. Gusto ko makakain ng ganung pagkain. After 3 days po, lalabas na po ako, magpapaaraw na po ako. Yung mga darating na araw po, dinadaan ko na lang po sa kain. Basta masaya po ako, masaya ako sa araw-araw kasi ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Sa Kanya, yung nagpapagaling ako, nakasama ko ang pamilya ko. One time po na, nasa ospital ako na, hindi ko naiintindihan kung ano ang mangyayari sa akin. Di ba blessing po yung sa akin dahil nagpapagaling ako na kapiling ko yung pamilya ko.
Nawala ako sa ospital, nadadalawin ako. Na ako iiwanan nila, nasaglit lang o ano. Pero sa bahay po talaga, masaya ako. Nagagawa ko yung gusto kong gawin, kahit yung paunti-unti lang. Basta ang feeling ko po, masaya ako. Masaya po ako. Napakalaking bagay po sa recovery, yung attitude talaga at saka yung mindset ng tao. Mukhang dahil sa pagiging masayahin ninyo at very strong yung inyong support system mula sa inyong asawa, sa mga anak, sa churchmates ninyo, talagang nakatulong ito ng malaki para maging mabilis at maayos yung inyong recovery, hindi lang buhat sa operasyon, kundi every time na meron po kayong chemotherapy. Opo. At sa atin pong pagpapatuloy maya-maya, ikwento ninyo sa amin kung bakit sa kabila ng pagiging isang cancer warrior, nakukuha nyo pa rin magpatuloy sa intercession ministry at sa mga ministries ninyo sa simbahan. Abangan nyo po yan sa ating mga ka-family. I hope that you are getting a lot of encouragement from our Ate Mercy Catsaw sa atin pong pagkukwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, pakinggan po muna natin ang awit na ito, buhat sa Papuri Music. Ito'y maghahatid din sa atin ng dagdag inspirasyon at pagpapala ngayong araw na ito. Kapag puno ng katanungan, natatakot na ba balisa? Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulumihanan, napabalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwalang ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili.
nyo yung song na yan, Buhat sa Papuri, ang ating mga kapatid na mga papuri singers, abalang-abala ngayon sa paghahanda para sa Papuri 24. Yan ang 24th album ng Papuri na ilalabas very, very soon. So isang bagay yan na pwede nyo pong antabayanan. Gaya ng kwento ni Ate Mercy, napakalaking bahagi ng worship, ng pag-awit at ng pagpuri sa Panginoon sa kanyang recovery nung siya po ay inoperahan, nung siya ay nag-chemotherapy. Kaya nga, hindi niya masyadong naramdaman yung mga epekto nito sa kanyang katawan. Kung atin nga pong titignan si Ate Mercy ngayon, parang wala namang sakit, hindi ba? Ang lakas-lakas, magiliw magkwento, at hindi mapukaw yung kanyang ngiti buhat sa kanyang mga labi. Ate Mercy, ano ba ang sikreto? Bakit sa kabila ng pagiging isang cancer patients, active na active ka pa rin sa iba't ibang mga ministries? Ano ba yung mga ministries na kinabibilangan mo ngayon sa church? Ano po, ushering ministry ako ng COG Jabez. Ano po, sa totoo lang po, kahit po ako na mga panahon ng chemotherapy ako, gustong-gusto ko pong mag-serve. Yun lang po ang mister ko at yung mga anak kong ayaw. Kasi syempre nga po, sa kagaya kong nagagamot, baka syempre iniiwasan nila ma-expose ako ng gano'n. Pero sa totoo lang po, gusto ko po talaga mag-serve. Sila lang po ang ayaw ng mga panahon na nag-chemotherapy ako. At saka nag-radiation therapy. Kaya sabi nila, after lang po ng mga treatment ko, saka na lang po ako mag-ushering ministry. Ayun, bumalik po ako ng buwan ng June. Up to now po, tuloy-tuloy naman po yung aking pagsaserve kay Lord. Nakakatuwa naman yun, ano? Talagang hindi ka mapipigilan ng kahit anong virus o ng kahit anong karamdaman para maglingkod sa Panginoon. At hindi po, masaya po ako talaga po maglingkod kay Lord. Tsaka masaya po ako kasama ko yung pamilya ko. Wala naman po akong hinihiling na iba. Yung makasama ko lang yung pamilya ko, yung makapaglingkod kay Lord, yun lang po. Yun lang yung dalawang yun. Masaya na po ako sa buhay ko. Mukha nga pong masayang-masaya kayo sa inyong buhay. At saka pakinig lang po ng music. Diba? Pag yung Hillsong, araw-araw po yun. Sabi nga nila, gas-gas na nga daw po yung radyo ko pag nagpapatugdo ko ng Hillsong. Kasi masarap po sa piling magtrabaho na nakikinig ka ng Panginoon, yung kanta para sa Kanya. Yun po. So ngayon, Ate Mercy, pinagtatrabaho ka na uli dyan sa bahay. May mga gawaing bahay ka na ulit. Opo. Yung maghugas ng plato, konti-konti. Yung maglaba po ng kapraso, ng konti, maglinis ng bahay. Yung po lang ginagawa ko, masaya na po ako. Kahit hindi po ako lumabas ng bahay. Basta dito lang po ako sa bahay. Masaya na po ako talaga. Wala na po akong hihilingin sa Panginoon. Kasi sa naranasan ko po talaga, ano po ba ang hihiling ko pa sa Panginoon? Yun lang po, pagalingin niya ako, diba? Isang napakalaking blessing na yun eh. Ano po ba ang hahanapin ko? Yung lumabas ako, makipag-jamming sa, dito na lang po ako sa bar. At saka yung pong sa Lord's Ireland natin na devotion, araw-araw, yung makapag-church po ako, makapag-serve ako kay Lord, kontento na po ako doon. Wala po akong mahiling pa sa Kanya. Ate Mercy, yung ibang tao, kapag halimbawa, meron silang ipinag-pray, tapos hindi binigay ng Panginoon, o iba yung sagot na ibinigay ng Panginoon, nagtatampo. Dumaan ka ba doon sa ganung punto? Nagtampo ka ba, nagtanong ka ba sa Diyos nung mga panahon na you were asking for instant healing, miraculous healing, mawala yung bukol, pero kinailangan operahan ka? Opo, dumaan din po ako sa gano'n kasi every time na nung hindi pa po ako na-operahan at saka nag-alternatibo po ako, dumaan din po ako sa panahon na, Lord, bakit iniisip ko, bakit pagpipray ko parang wala namang kasagutan. Ngayon, sabi ko naman sa sarili ko, siguro Lord, hindi ito yung kalooban mo. Siguro meron kang kaparaanan para sa akin. At yun po yung naisip ko, yung sinabi niya na, kailangan ko po talagang magpa-opera. Yung po yung sa isip ko. Oo. Ang sabi nga, ang Panginoon, pwede tayong paggalingin ora mismo o kanyang loloobin, pero minsan
yung long cut, hindi yung shortcut, no? Dahil doon sa long cut, hindi lamang yung sakit natin ang siyang na-address. Kung di marami, halimbawa sa inyong family, abay paliguan ka ba naman ng 6 na buwan ng iyong mister, hindi ba? Kung feeling yan, edi hindi mo yan naranasan. Kahiya-hiya man po. At totoo naman po talaga. Kasi yung mga panahon na yun, sabi ko, parang ayoko po mabasa yung sugat ko. Sabi ko, paano ako maliligo? Sabi ko, ganyan. Sabi naman po niya, aba, di ako magpapaligo sa'yo. Kaya, hindi ho yung kahiya-hiya kasi isa yan sa mga sinumpaan ninyo nung kayo ikasal. Ayun po. Isa naman tatawanan kami kasi pagka siyempre papasok sa CR na hubad-hubad po. Minsan, natatawanan na po kami mag-asawa kasi siyempre, ay, pinapaliguan mo. Kayo nasa Garden of Eden before the fall. Kaya po talagang ang mister ko po talagang wala po ako masabi. Ilang taon na po kayong kasal? Ano po, 41 years na po. Oh, 41 years, hindi ba? At nagkaroon kayo ng pribilehyo na maranasan yung pag-aaruga ng mister ninyo sa inyo. Oo nga, pero ang biro ko nga po, baka kaya lang gano'n kasi nagbabalik lang po siya, nagbabawi Kasi nung mga panahon, syempre, puro mga kabataan. Diyan nasusubok ang true love. Hindi. Ang tunay na pag-ibig, mas lalong nasusubok kapag dumaraan sa ganyang klase ng mga karanasan. Di ba? Nasubok nga po nasubok. Nasubok po siya nga. Paano po binago ng health challenge na ito? In what way did it impact your relationship with God? Meron bagong aspeto ng relationship ninyo sa Panginoon ang mas lalong lumalim, mas lalong tumibay dahil po sa trial na ito na inyong pinagdaraanan? Ano po, mas pinatatag po ni Lord yung pananampalataya ko po sa Kanya. Na kahit dumaan ako sa ganong proseso ng sakit, proseso ng paggagamot, talaga andyan siya Talaga totoo yung sinabi niya na hindi niya ako iiwan o pababayaan man. Yun po. Sa inyo pong buhay mag-asawa, papaano naman nagkaroon ng impact itong inyong pagiging cancer warrior sa relationship ninyo na mahigit 4 na dekada na? Ano po, ako po naman talagang mabait po akong asawa. Kung ano man yung mga pinagdaanan namin in the past years na binaliwala ko lang po kasi alam niyo po, kasi mahal ko po yung mga anak ko Kahit pa sabihin na may mga pagkakamali siya, wala naman pong perfectong pagsasama, diba po? Kahit nagkaroon po siya ng pagkakamali, kahit po nagkaroon ng sabihin na natin yung realidad talaga ng isang bilang mag-asawa, alam niyo naman po yun, talagang tanggap ko naman po yun lahat. Yung 12, kasi nanggaling din po siya ng Middle East, sa 12 years po niyang wala, naano ko naman po yung pagiging tapat ko sa kanya bilang asawa, na pag ang asawa wala, kailangan ikaw magpakatatag, umuiwas sa tukso, nagampanan ko naman po lahat. Kaya, eto po. So, itong chapter na ito ng buhay ninyo, dito nagkaroon ng rekindling, kumbaga mas pinatatag yung inyong pagsasama. Opo. At nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon ng pagkakataon si Kuya para bumawi doon sa mga panahon na hindi kayo magkasama. Hanggang ngayon po, hanggang ngayon po, hindi naman po bago yung routine niya. Pinagluluto pa rin po niya ako ng kung ano po yung gusto kong pagkain, kung ano po yung pangangailangan ko. Siya rin po yung namamalengke ng prutas na gusto ko. Wow. Parang naman po, parang naglilihi lang, Opo. Grabe po, daig pa na naglilihi.
Kailangan po yung gusto ng bibig mo, kailangan mo pong makain para ikaw ay lumakas. Kasi kung hindi po talaga makakabawi eh. Mm-mm. At saka yung mindset ko po, kailangan kong kumain, kailangan kong lumakas para sa pamilya ko at para sa Panginoon. Kasi nagsiserve ako sa Kanya eh. Ano ang na-appreciate mo, ate, sa mga anak mo nung panahon na ikaw ay nagti-treatment pa, nung nagre-recover ka? Ano po, yung pag ako nasa kwarto, andun sila, sinisilip nila ako, binibisita nila ako, tinatanong nila kung ano daw yung pakiramdam ko, kung ano daw yung nararamdaman ko. Yun po, talagang hindi ako, halimbawa kung ako pa yung nasa kwarto, hindi nila ako inano ba na hindi ka sisilipin. Basta every time na galing ako sa ospital, pagdating sa bahay, higa na ako. Ayun po, pati naman po yung mga manugang ko, pati naman po yung kapisang kong manugang, yung manugang kong lalaki na talagang kasama ko po sa journey ng pagpapacheck up, bilang driver, bilang ginamparan din po ng Mr. ko tsaka ng manugang kong lalaki. Oo. Siya po yung Christian sa amin na nag-akay po sa amin, yung manugang ko, yung asawa po ng anak kong babae. Wow. Kaya po kami nakarating dito sa na to. Talagang napakalaking blessing na meron kang support group, yung hindi lang sa pamamagitan ng salita, hindi ka lang ipapag-pray, kundi yung physical help na kakailanganin mo habang hindi pa kaya ng iyong katawan ay talagang napoprovide sa iyo. So what a blessing. Yung grupo ko po ngayon na ilang grupo kaming couple, talagang hindi po sila talaga sa akin. Yung comfort po nila, yung support po nila talagang hindi po nawala. Lalo na po yung mag-asawa po na spiritual leader namin. Sila po yung talagang nakatulong sa amin ng gusto. Even in praying, even financially, talagang nag-provide po sila para sa akin. Kaya pasalamat po, Lord. Ano yung tatlong nakita mo na susi ng tagumpay ng isang pamilya kapag dumaraan sa ganitong uri ng mga pagsubok base doon sa inyong karanasan? Ano po, yung pagmamahal, suporta ng anak. Yun po, yung pagmamahal nila sa akin bilang nanay nila, tsaka yung suporta nila sa akin financially, spiritual, lahat po. Talagang hindi naman sila nagpabaya po sa akin. So, katatagan ng ating spiritual life, opo, yung suporta ng ating pamilya, opo, yung pagmamahal. Pagmamahal po. Tatlong bagay na napakahalaga when you have a family member who is going through a health crisis or recovering from an illness. Opo. Yan din yung maranasan ng ibang mga pamilya na maaaring dumaraan sa ganitong uri ng trial o pagsubok sa mga sandaling ito. Opo. Ate Mercy, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong journey sa amin. Natutuwa kaming makita ka na malakas, masaya, very hopeful, and I pray that your experience will encourage many more families na maging matatag sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. I'd like to pray for you, for your healing, complete recovery, na maging cancer survivor ka na at maging cancer-free ka na. At ipagpapalagay natin ang mga nanonood sa atin ngayong sandaling ito. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil si Ate Mercy ay inyong pinalalakas at patuloy na pinagagaling. Thank you, Lord, dahil hindi lamang yung cancer ang inyong inaayos sa kanyang buhay, kundi yung buhay nilang mag-asawa at buong pamilya ay higit ninyong pinatatag dahil po sa kanyang pinagdaanang karamdaman. Lord, we pray for complete healing and for continuous recovery, Lord God, for Ate Mercy. At dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo pa siya ng maraming mga pagkakataon upang magpatotoo tungkol sa inyong kabutihan sa kanya at sa kanilang pamilya. Lord, dinadalangin din po namin ang mga nanonood at nakikinig sa amin ngayon pong araw na ito. Kung sila man, Panginoon,
ay dumaranas ng mga karamdamang pisikal, dalangin po namin ang inyong pagpapagaling, ang inyong provision, Panginoon, ang inyong pag-aalaga sa kanila through faith communities and support groups, Lord God, in their family, in their church. Dalangin din po namin ang mga nakararanas ng mga alitan sa kanilang pamilya ngayon na sa tindi ng pressure, ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan, kahit ang kanilang mga relationship ay nagiging strained, Panginoon, dalangin po namin na kayo ang mag-ayos sa kanila pong mga ugnayan. We pray for Father, for those who are feeling weak and weary, that you will give them comfort and strength. We pray for those who are going through very difficult times. We pray, O Father, that you will lighten their burden by making them realize that you are here, you are with them. Panginoon, kagalingan, kalusugan, at pag-ibig ang dalangin po namin para sa mga pamilyang nakikinig sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ate Mercy, maraming salamat sa iyong pag-anyaya o sa iyong pagpapadalaw sa amin dyan sa inyong tahanan sa Dasmariñas. God bless you, ang inyong pamilya, pati ang inyong mga apo. Salamat po. Maraming salamat po. Nakasama po natin dito sa Masayang Tahanan si Ate Mercy Katsab, sa pong cancer warrior on her way to full recovery. By God's grace, gagaling, lalakas, at patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Masayang Tahanan. Maraming salamat sa inyong palagiang pagsubaybay. Salamat din kay Precious Grospe sa ating kasama sa studio at sa mga nasa Bukawi Transmitter side. Kung wala sila, hindi po makararating at makaaabot ang programang ito dyan sa inyong mga tahanan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Palaging nagpapaalala, ang Masayang Tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families! Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka